Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Tayo po ay sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sa paghahanda natin para maging karapat-dapat tayo sa pagdiriwang ng banal na misa, tayo maglinis ng ating mga nagawang pagkakamali at pagkakasala. Sa mapagmahal na Diyos, silingin natin ang Kanyang kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinangangatawanan mong manahan sa mga may loobing tapat at maaasahan. Sa kagandahang loob mo kami naway makapamuhay bilang mga mapalad na maging iyong tahanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daong at pinalipad ang isang uwak. Ito'y may ligid hanggang sa ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig, palibhasay lagana pa ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati, kaya't nagbalik ito. Hinuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbabalik nito kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng olibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe, saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na nagbalik. Noon ay 51 taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, "Hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na lilipulin uli ang anumang may buhay. Hanggat naririto, buo ang daigdig. Tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, taglamig, tag-init, ang araw at gabi hindi mapapatid." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan.
Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa Diyos ko't Panginoon, anong aking ihahandog? Sa lahat ng kabutihan na sa akin ay kaloob. Ang handog ko sa dambana ay inumin na masarap bilang aking pagkilala sa ginawang pagliligtas. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Sa tuwinang magtitipon ang lahat ng kaniyang hirang, ang anumang pangako ko ay doon ko ibibigay. Masakit sa kalooban ng puon kong may papanaw, kahit ito ay iisa, labis siyang magdaramdam. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Kapag nagsama-sama ang lahat ng iyong hirang, sa templo sa Jerusalem ay doon ko ibibigay. Ang anumang pangako kong sa iyo ay binitiwan. Maghahandog ako sa Diyos ng pagpupuring malugod. Ang lahat po ay magsitayo. Diyos naman ni Jesucristo, kami ay liwanagan mo at tutuguan kami sa iyo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus at ang mga alagad sa Betsaida. Dinala kay Jesus ng ilang tao ang isang bulag at ipinamanhik na hipuin ito. Inakay niya ito sa labas ng bayan. Niluran sa mga mata, saka binatong ang kaniyang mga kamay. May nakikita ka na bang anuman? Tanong niya. Tumingin ang lalaki at ang wika. Nakakakita po ako ng mga taong lumalakad, ngunit sila'y parang punong kahoy. Muling hinipo ni Jesus ang mga mata ng bulag. Ito'y tuminging mabuti. Nanumbalik ang kanyang paningin at malinaw na siyang nakita ang lahat. Sinabi sa kanya ni Jesus, umuwi ka na, huwag ka nang dumaan sa bayan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga kwento po ng pagpapagaling ni Kristo, ito po yung pinakamabagal na kwento sa mabuting balita. Usually, isang hipo lamang magaling na. Pero itong mabuting balitang ating narinig sa kanyang pagpapagaling ng bulag, dahan-dahan, unti-unti, hindi kaagad. Hinipo muna, niluran, hinipo sa mata, malabo pa rin ang nakikita. Subalit ikalawang hipo, nakakita na. Mga kapatid, ito po ay isang kwento din ng ating pagpapalaya sa kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatawad ni Jesus. May mga bagay na dapat tayong pagsumikapan at hindi kaagad natin maiiwasan. Halimbawa, sa kasalanan, sa isang kumpisal, hindi kaagad ito nawawala. Meron tinatawag tayong attachment to sin. Itong attachment to sin ay yung ating pakiramdam na gusto nating
gumawa ng kasalanan, subalit pinipigilan natin sapagkat alam nating ito ay masama. And we always feel that way. Hindi kaagad sa pagmamagitan ng kumpisal, nagiging maayos ang lahat. Dumadating yung panahon na tayo nag-i-struggle. So may attachment to sin tayo kapag nagiging madali na para sa atin ang paggawa ng kasalanan. Parang wala na ngang struggle. And we do not resist anymore. Parang naandyan na yung having a strong feeling to do the sin. Yun po yung mga tinatawag na sintoma ng ating attachment to sin. Kaya naman yung spiritual growth natin, hindi kaagad natin nakakamtan. Minsan, kapag nakagawa tayo ng masama, pakiramdam natin, we regret doing it. Sometimes, kapag tayo nakasakit ng ating kapwa, tayo ay nakukonsensya. Kaya ito yung tinatawag nating attachment to sin. Ito yung kinakailangan nating mapagtagumpayan. Ito yung kinakailangan nating mapaglabanan. At paano natin mapapaglabanan ito? Una, mga kapatid, ay yung ating palagi ang pagninilay sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang magpapababago sa ating pagtingin kung paano natin titingnan ang ating sitwasyon, ang ating katotohanan sa ating buhay. Naandyan yung ating ding will to defeat sin. Sometimes hindi na tayo mag-struggle, pero kailangan nating mag-struggle. Sometimes we don't like the pain, but we need to embrace the pain. Naandyan, mga kapatid, yung denial o tinatawag na sacrifice o mortification. Sometimes we need to have the custody of the eye, the custody of the tongue. Hahawakan natin ang ating iniisip, hahawakan natin ang ating nakikita. And when we become aware that can lead us to sin, agad natin itong iniiwanan o pinuputol. Kaya napakarami ng ating pwedeng gawin upang dahan-dahan tayong makalaya sa kinagawian nating pagkakamali at pagkakasala. Kaya mga kapatid, healing is not immediate. Healing is progressive. Dahan-dahan hanggang sa makita nating sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na palaya na tayo sa mga kasalanang o desire to sin or attachment to sin. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami naway dalisayin at panibaguhin ng aming gaganaping paghahain. Kami naway itaguyod ng gagawin namin ito sa pagnanais naming sundin ang loob mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling, nung ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ng loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan, nilarakilan ang lahat ng naparito mong anak, na siyang nagulat sa mulang sa pilaya'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasano sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbahaginan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan dito sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
isasagwa pong second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. Tawa ko'y iyong pakinggan, lingapin mo at tawagan. Panginoon, aking tanglang, tanging ikaw ang kaligtasan. Sama-samang ilayo mo ako, ang sugo mo umibig sa'yo. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang, ay gawin mong laging manabik na pagsaluhan ang kaloob mong ito sa aming ikabubuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, Mongeng Banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, ngayon po ay taon ng Hubileo. Sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana bilang isang Jubilee Church, kayo po ay inaanyayahan namin magpatatak ng inyong Pilgrim's Card na nakapaloob sa Pilgrim's Prayer Guidebook na available sa ating opisina. Nakapaloob din dito ang kahalagahan ng pagdiriwang ng taon ng Hubileo, ang paliwanag tungkol sa indulhensya plenarya at mga panalangin kay Padre Pio. Halina't ating suportahan ang gawaing ito bilang mga manlalakbay ng pag-asa ngayong taon ng Hubileo. Ikatlo, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikaapat, atin pong suportahan ang patuloy na pagpapatayo ng simbahan ng mga taga St. Joseph the Worker Parish ng Inusluban, Lipa City. Ang mga raffle tickets po ay available sa ating opisina. Naway tayo'y magsilbing biyaya ng kanilang parokya. Ikalima, sa darating pong ika-23 ng buwan ng Pebrero, ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa ganap na ika-9 ng umaga at ika-6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ika-8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Pagbabasbas sa mga gamit sa pananalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagnalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal, gamit ang mga ito'y magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama,
ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa'y na ipagdiwang na, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. At ipayang kanyang pagkain at habang sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa ilang sandali po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga. Magandang umaga pong muli. Ngayon po ay ika-19 ng Pebrero, ika-6 na Miyerkules sa karaniwang panahon. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At pupurihin ka ng aking bibig. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya awitan. Ating papurihan ang batong kublihan natit kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang, sila nang nakinabang. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, sa lupang pangakong aking inilaan. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan. Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Awitan ng papuri ang Panginoon, lahat kayong kalupaan. Paglingkuran siya ng may kagalakan.
Tayo pong lahat sa awit. Tayo ay naghahasik, binhi sa kabukiran. Ito'y tinutubigan ng Diyos na mapagmahal. Padalang sikat araw upang binhi mag-uhay. Ulat hamog ay dulot, may hangin pang amihan. Siyang manglilikha, lahat ay kanyang gawa. Malayo mat malapit, di maikakaila. Kahit kulay ng rosas, liwanag man ng tala. Siya nagbibigay alay na pagpapala. Gaano pa kaya tayo na kanyang mga anak? Pagkaing kaloob niya, bawat araw ay sapat. Kaya po aming Ama, sa iyo'y pasasalamat. Sa buhay kalusugat, biyayang natatanggap. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Sa Diyos ako ay tumawag at dumaing ng malakas. Ganoon ang aking daing upang ako'y dinggin agad. Hinahanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Hindi ako naghimagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ng aliw kong hinahangad. Nagunita ko ang Diyos, kaya ako ay dumaing. Ako'y nagdili-dili, ngunit ako'y bigo pa rin. Hindi ako patulugin, waring ito ay parusa. Hindi ako makaimik, pagkat ako ay balisa. Nagbalik sa gunita ko ang nagdaang mga araw, na nariwa sa isip ko ang panahong nakaraan. Ako'y nagbubulay-bulay sa silid ko gabi-gabi. Ang diwa ko'y nagtatanong, ang tanong ko sa sarili. Ako baga, Panginooy, lubusan mong itatakwil. Di mo na ba ibabalik sa akin ang iyong pagtingin? Ang iyo bang pagpapala sa amin ay nagwakas na? Hindi na ba maaaring sa pangako mo'y umasa? Yaong kagandahang loob mo ba, O Diyos, ay wala na? Dahilan sa iyong galit, ang awa mo'y wala na ba? Ganito ang aking sabi, ang sakit ng aking loob, para bagang mahina na't walang lakas ang aking Diyos. Kaya aking babalikang gunitain ang ginawa, ang maraming ginawa mong tunay na kahanga-hanga. Sa lahat ng ginawa mo, ako'y magbubulay-bulay. Magbubulay-bulay ako sa diwa ko at isipan. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ikaw ang Diyos na ang gaway tunay na kahanga-hanga. Iyong kadakilaan mo'y nahayag na sa nilikha. Dahilan sa iyong lakas, mga hirang mo'y natubos ang lahat ng mga angkan ni Jose at Jacob. Noong ikaw ay makita ng maraming mga tubig, pati yaong kalaliman ay natakot at nanginig. Magmula sa mga ulap, yaong ulan ay bumuhos, at mula sa papawirin dumating ang mga kulog. Nani mo ay palasong sumisibat sa palibot. Dagundong na gumugulong ang ingay na idinulot. Ang guhit ng mga kidlat ay tanglaw sa sansinukob. Pati mundo ay umuga na parabang natatakot. Ang landas mong dinaraan ay malawak na karagatan. Ang daan mong tinatahak ay dagat na kalawakan. Ngunit walang makakita ng bakas mong iniwanan. Ikaw, O Diyos, ang nanguna sa bayan mong parang kawan. Si Moises at si Aaron, yaong iyong naging kamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang daan mo, Panginoon, ay tunay na daang banal, at wala ng ibang Diyos na sa iyo'y ipapantay. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat tayo'y ibinababa niya upang maging dakila. Pinupuri ko kayo, Panginoon, dahil sa kaloob ninyo sa akin. Pinagtatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway, sapagkat iniligtas ninyo ako sa kadustaan. Kayo lamang ang banal, Panginoon, walang makatutulad sa inyo. Walang ibang kanlungan ang mga matuwid liban sa inyo. Walang maaaring magyabang sa inyo, Panginoon. Walang maaaring maghambog.
Sapagkat alam ninyo ang lahat ng bagay, kayo ang hahatol sa lahat ng ginagawa ng tao. Nagapi ninyo ang mga makapangyarihan at pinalakas ninyo ang mahihina. Kaya ang dating mayayaman ay nagpapaupa para mabuhay. Masagana ngayon ang dating maralita. Ang dating baog nagsilang ng mga anak. At ang maraming supling ay sa lungkot na sadlak. Kayo, Panginoon, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Maaari ninyo kaming patayin, maaari ring buhayin. Maaari ninyo kaming pagyamanin o paghirapin. Maaari ring ibaba o itaas. Mapaddadakila ninyo kahit ang pinakaaba. Mahahango sa kahirapan kahit ang pinakadukha. Mahihahanay ninyo sila sa mga maharlika. Mabibigyan ng karangalan kahit na ang dustang-dusta. Hawak ninyo ang langit na nilikha at sa inyo nasasalig ang lahat na inyong gawa. Papatnubayan ninyo ang tapat sa inyo, ngunit ang masasama ay isasadlak sa hirap. Walang maaaring magtagumpay sa sariling lakas. Lahat ng lumalaban sa inyo ay manginginig sa takot. Kapag pinadagundong ninyo ang mga kulog, hahatulan ninyo ang buong daigdig at pagtatagumpayin ang hinirang ninyong hari. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, sapagkat tayo ibinababa niya upang maging dakila. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. Ang Panginoon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong ningas. Yaong mga kidlat niyang tumatanglaw sa daigdig. Kapag yon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Yaong mga kabundok ay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay yuyuko sa may kapal. Nagagalak itong Siyon, mamamayay nagsasaya. Nagagalak ang lahat ng mga lungsod nitong Huda. Dahilan sa wastong hatol, yaong gawad na parusa. Ikaw, Panginoon, ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos, at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod. Ililigtas niya sila sa kanmay ng mga buktot. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso maghahari kagalakan. Ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain, at sa Panginoon ay iukol ang papuring walang maliw. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay hari, magalak ang sangkalupaan. pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ni Kristo? Ang paghihirap ba? Ang kapighatian? Ang pag-uusig? Ang gutom? Ang kahubaran? Ang panganib o ang tabak? Ayon sa nasusulat, alang-alang sa iyo, nanganganib kaming mamatay sa buong maghapon. Ibinibilang kami ng mga tupang papatayin. Hindi, ang lahat ng ito'y
kayang-kaya nating pagtagumpayan sa pamamagitan niya na nagmamahal sa atin. Sapagkat natitiyak ko ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay sa kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o ang alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na ipinadama niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Ang aking mga labi laging aawit ng papuri. Habang ako'y nabubuhay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Pupurihin ko ang Panginoon habang ako'y nabubuhay. Tayo maglingkod sa Panginoon ng may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kaniyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kaniyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kaniyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ng landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tayo maglingkod sa Panginoon ng may kabanalan habang tayo'y nabubuhay. Purihin natin ang Diyos na ating tagapagligtas na nangakong mananatili sa Kanyang simbahan sa lahat ng panahon hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pasalamatan natin siya at tayo'y dumalangin. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manatili kang kasama namin ngayong maghapon, Panginoon, maging tulad nawa ng araw na di naglalaho ang iyong biyaya. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Inihahandog namin sa iyo ang araw na ito bilang isang alay. Huwag mong hayaang maialay sa iyo ang anumang masama. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Ang bigay mong liwanag ang manahan sa amin sa maghapong ito, upang maging asin kami ng daigdig at ilaw ng mundo. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Gabayan nawa ng pag-ibig ng iyong banal na Espiritu ang aming mga labi at puso, at umayon sa kalooban mo ang aming mga asal. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit,
para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng Pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Manatili kang kasama namin, Panginoon. Sabay-sabay po nating dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Ama, sa pagdating ng bukang liwayway, ipadala mo ang sinag ng iyong ilaw, upang liwanagan ang aming puso. Gawin kaming maging makatotohanan sa iyong aral, at panatiling malaya mula sa kamalian at kasalanan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa panalangin pangumaga. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga.